Magandang lalaki po ako kaysa sa inyo lahat. Pinagpala ng Panginoon tong church na to ng mga magagandang boses, no? Sarap pakinggan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Deacon Jim, Elder Ray, tsaka si Pastor Jerry. Salamat po sa opportunity na makapagsalita po sa inyo. Ito po ay pribilehiyo, no? Salamat sa Panginoon. Now, yung atin pong tatalakayan po ay magmumula po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Now, yung iniisip ko na task, no, pinagpe-pray ko sa Panginoon, ano bang gagawin ko dito, no? So, pinagpe-pray ko sa Panginoon na, Lord, paano ba i-explain to? And then, yung isang question na sabi ko na dapat alam ng lahat, yung tanong na, bakit may 2 Corinthians chapter 3 verse 18? Bakit ba may ganitong verse? Bakit may ganitong talata na binabanggit si Apostol Pablo? So, yan po yung didiskubrihin po natin ngayon, no? Bago po yan, gusto ko nang batiin ang bawat isa ng happy 35th anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, isa po sa mga goals natin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay maglalakbay tayo. Maglalakbay tayo patungo doon sa kaibuturan ng puso ng Diyos. Kaya medyo kinakabahan ako sa ganitong task kasi sabi, Lord, sino ba akong isang taong makasalanan na ito yung gagawin natin, no? You know, ililid ko yung tao patungo doon sa kaibuturan ng puso ng Diyos. You know, ang hirap ng... Kaya every time I preach, sabi ko, privilege talaga to mula sa Panginoon eh. Wala akong karapatang tumayo sa kahit kaninong harapan ng tao dahil ako isang makasalanan. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang mayamang biyaya at sa pagpapalakas ng Santong Espiritu, magagawa po natin ito. Ano? Amen po ba? So, yung goal po natin, isa sa mga goals natin, lahat tayo maglakbay patungo doon sa kaibuturan ng puso ng Diyos. Isang goal po natin na mas makilala pa yung Diyos na higit pa sa pagkakilala natin sa Kanya in the past. Walang iniwan po yan sa mga misis natin, no? Talagang habang buhay, kikilalanin natin yung misis natin, lalo na pag maraming toyo. Isa magugulat ka rin kung anong nangyari sa misis, anong nangyari sa husband ko, no? Sa isang relasyon, kailangan mo talagang kinikilala yung husband mo o yung, let's say, boyfriend, girlfriend, kung engaged kayo, or husband and wife. Kasi hindi magkakaroon ng maayos na relasyon pag hindi kayo nagkakilanlan at hindi kayo nagkakaunawaan. Lalo na hindi mo naiintindihan kung ano yung nasa puso ng tao na yun, na partner mo for life. Di ba? May nakwento nga ako nung isa. Ito yung favorite illustration ko dito kasi meron akong kakilala na pwede naman ako mag-request dito, no? Kasi sa ibang, pag nakapag-preach ako, Pastor, bawal ka, dito ka lang, ha? Sa sendo ka lang. Bawal kong wala yan, parang may imaginary chain, eh. So, sabi ito po yung istorya ng isang babae, no? Mag-asawa sila. Birthday ng babae. So, tatimeran ko pala yung sarili ko. 50 minutes lang, ano? Ayan, 50 minutes. Birthday ng babae. Tapos itong si lalaki, siyempre, pinaghandaan niya. Piniringan niya pa yung babae. Ito yung regalo ko sa'yo sa birthday mo. Pag tingin ng babae na ganyan na sa regalo, mga sandok, takore, kaldero, kumpukpuk kaya sa ulo mo yan. Kasi minsan yun ang assumption natin, di natin alam baka ang gusto na ng asawa natin, bagong sapatos pala, bagong blouse, birthday na birthday, binigyan mo ng takore. Kasi iniisip mo yun ang kailangan niya eh. Pero in fairness, maraming mga babae yun ang gustong regalo. Tama ba? Walang umiibig. Diba kasi yung anniversary gift? Takore, harinola. No? Yeah. So, sa isang relasyon, kailangan talaga maunawaan mo ano yung nasa puso nung asawa mo. Para kapag binigyan mo ng regalo, tumpak na tumpak. Tama ba? Di ba? Amen ba? Yung mga babae dyan na gusto, alahas, di ba? Kwintas, diamante. Now,
Pera. Exactly. Walang asawa na pag binigyan mo ng pera, malungkot. Tama ba? Alam niyo po, yung Diyos, ganun din sa relasyon natin sa Diyos eh. Gusto mo ng relasyon sa Diyos na maayos. Kailangan kikilalanin mo siya. Para yung pagsamba mo sa Kanya, yun talaga yung gusto niya na klase ng pagsamba. Hindi natin pwedeng sambahin, papurihan ng Diyos sa sarili lang nating kaparaanan na hindi naayon sa salita ng Diyos. So, it is important for us to discover ano nga ba yung nasa kaibuturan ng puso ng Diyos. At alam niyo po kung saan yung matatagpuan, yung nasa puso talaga ng Diyos. Alam niyo kung saan verse sa Bible, yung talagang mauunawaan mo si Lord. Hindi po ito bugtong. Ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1. Diyan mo may intindihan sino si Lord. Now, kapag hindi mo naintindihan yung Genesis chapter 1, hindi mo na maintindihan yung kabuuan ng Biblia. Yan yung foundation Genesis chapter 1. Diyan nyo din makikita yung image of God. Diyan nyo rin makikita yun sa talata natin ngayon yung image of God. So, babasahin ko po muna sa Genesis chapter 1 para masagot natin yung tanong, bakit may 2 Corinthians chapter 3 verse 18? So, dito po sa Genesis chapter 1, sabi po dito, umpisan ko po sa verse 26. Sabi po dito, then God said, let us make man in our image. Image of God. In our likeness, and let them rule over the fish of the sea and of the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. And God created man in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth. So ano nasa puso ng Diyos? Kaya yung Genesis chapter 1, jump pack yan ng theology. Dito makikita yung sino si Lord. Ano yung nasa puso ng Diyos? Walang iniwan po yan sa painting. Pag yung isang tao mayroong depression, may mga kilala ko sa iyo na mga may depression. Pag nag-paint sila, kitang-kita mo talaga kung ano nasa puso nila. Meron namang mga artist na sobrang vibrant. Pag nag-paint sila, kitang-kita mo yung state of mind nila at yung laman ng puso nila doon sa painting. Dito, sa Genesis chapter 1, lumikha ang Diyos. At doon sa nilikha niya, makikita mo ano yung intention ng Diyos. Ano yung nasa puso niya. Di ba? Kahit sa mga anak natin, makikita mo kung ano nasa puso niya. Kung ano, depende sa ginagawa niya. Di ba? Kung yung asawa mo sa bongero, alam mo nasa puso niya. Bisyo. Sugal. Pustahan. No? Now dito, sabi dito, God created humans according to His image. Ang tanong, bakit? Anong nasa puso ng Diyos? Ito pa yung isang clue. Nung nilikha niya yung tao, babae at lalaki. Anong nasa puso ng Diyos? Anong intention ng Diyos? Anong plano ng Diyos? Babae, lalaki. Okay na mag-isip. Anong gagawin nila? Inutusan sila ng Diyos. Sabi ng Diyos, Adan, Eva, kailangan nyong mag-multiply. Tanong, Lord, ano pang plano nyo dito? Ano pa talagang gusto yung mangyari? Pagdugtong-dugtongin natin, sabi dito, nilikha ng Diyos yung tao according to His image. Babae, lalaki. Tapos sabi ng Diyos, magpakarami kayo. Anong intention niya? Anong gusto ng Diyos? Ang gusto po ng Diyos, pag binasa natin in Genesis chapter 1, ininterpret natin ng maayos, mauunawaan natin na ang nasa puso ng Diyos i-share, ibahagi yung relasyon na meron yung Father, Son, and Holy Spirit
ibahagi yung relasyon na yun sa tao, at yung tao na yon punuin yung buong mundo ng imahe ng Diyos. Yun nasa puso ng Diyos. Gusto niya punuin yung buong mundo ng image of God. So mula kila Adan at Eva, mula sa kanila, ipapanganak ang, alam niyo po ba kung ano? Very important word sa Bible, na paulit-ulit binabanggit sa Bible. Sa kanta natin, paulit-ulit din. Mula kila Eva at Adan, magmumula ang magmumula ang nations. Nations. So mula kila Eva at Adan, magmumula yung iba't ibang mga ethnic groups. Kaya tayo mga Pilipino, nasa isip na tayo ng Diyos. Genesis 1 pa lang. Hindi ka afterthought. Hindi ka basta nandiyan na lang dahil nagkasala yung tao. Pilipino, nandiyan ka na sa isip ng Diyos. Na magkakaroon ng mga Vietnamese, Chinese, magkakaroon ng mga Americans, Indians, Caucasian, lahat ng lahi, nasa isipan na ng Diyos yon. At lahat ng lahi na yon, sumasamba, nagpupuri sa Diyos sa iba't ibang wika, at sa pamagitan ng iba't ibang kultura, at iba't ibang expression. Gusto ng Diyos na mapuno yung buong mundo ng mga taong sumasamba at dumadakila sa Kanya. People who were created in the image of God. Nakita po natin, napakaganda ng mundo according to God's original design. Napipicture niyo ba? Anong tawag doon? Heaven yun. Yun na yung perfect world. Yan na yung i-restore ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik. Kaya po yung Bible, from Genesis to Revelation, yung dulo ng Biblia ay restoration ng Genesis 1. Bakit po? Kasi yung Diyos, bagamat yung tao nagkasala, nahulog sa kasalanan, ang Diyos hindi tayo sinukuan. Hindi nag-give up ang Diyos. Totoo na sa Genesis chapter 3, yung mga tao nahulog sa pagkakasala. Kaya sa mga mag-asawa, laging nag-aaway, Genesis chapter 3 yan. Mga bansa nag-aaway, Genesis chapter 3 yan. Makita mo sa mga anak mo, bata 2 years old pa lang, natututo ng magsinungaling, Genesis chapter 3 yan. Fall, pagkahulog ng tao sa kasalanan. Anong nangyari? Anong nangyari sa Genesis chapter 3? Nung si Adan at Eva ay sumuway sa kalooban ng Diyos. Yung image ng Diyos na destroy, distorted, marred. Yung image ng Diyos sa tao nawasak, nasira. Kaya po, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Hindi perfect, di ba? Sarap sana kung perfect, no? We are imperfect people. Kasi nga nasira yung image ng Diyos sa atin. At yung image na yan yung gustong ipanumbalik ng Diyos. Again, hindi tayo sinukuan ng Diyos. Sarap isipin, Lord, thank you. Hindi niyo kami sinukuan. Isipin niyo, hindi dumating si Jesus, walang restoration of the image of God in us. Kawawa tayo lahat. Pero salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos sa mayamang biyaya niya. Gusto niyang i-restore yung imahe ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung dahilan kung bakit may 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Yan yung dahilan ba't sinugo ang ating Panginoong Jesucristo. Now, meron po isang babasahing verse. Ito po ay magmumula sa Romans chapter 8. Tingnan niyo po pakinggan niyo pong mabuti. Sabi po rito sa Romans chapter 8, verse 29. Sabi po, for those God foreknew, He also predestined to be conformed into the likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ pala, kaya pala sinugo
ng Diyos Ama para lahat tayo maging katulad ni Hesukristo. Si Jesus ang restoration ng image of God sa atin. Kapag wala si Jesus sa buhay mag-asawa, chaos yan. Talagang gusto nyo mawasak yung relasyon nyo? Try nyo huwag gawin si Jesus na Panginoon ng inyong marriage. Wasak talaga yung pamilya, wasak yung marriage, wasak yung pamilya. Si Jesus po ang restoration ng image of God sa atin. Napakaganda ng plano ng Diyos, no? Ito yung plano ng Diyos. Pag tinanong mo, actually, mga bata tayo, lagi tayong tinatanong ng mga magulang natin, ano ba yung gusto mong maging pag lumaki ka na? No? Yung iba sa atin, ang sasagot, engineer, police, doktor, lawyer, ano pa yung presidente ng Pilipinas. Ano yung mga madalas yung sinasagot? Naalala niyo ba? Lahat tayo may kanya-kanyang gusto, di ba? Mga profession. Pag tinanong mo si Lord, Lord, ano ba yung gusto mo na maging ako? Ito yung sasabihin niya. Romans 8:29. He wants you to conform into the image of His Son, the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Lahat tayo ang biyahe natin patungo dun sa pagiging katulad, kahawig ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ang nasa puso ng Diyos. Lord, ano bang gusto mong mangyari sa buhay ko? Ba't ang dami kong mga problema, ang dami kong mga pagsubok? Ba't di maalis-alis? Minsan akala natin yung buhay para lang maging magaan. Maraming mga Kristiyano ang tingin, pag lumapit ka sa Panginoon, mawawala ka ng problema sa buhay. Hindi nila alam, kaya ka may problema sa buhay para mahubog si Kristo sa iyo. Kaya ka pala maraming mga nangyayari sa buhay mo na hindi mo gusto, kasi mga bagay na hindi mo gusto, yun ang gusto ng Diyos na maranasan mo para mahubog si Kristo sa iyo. Kasi pag wala kang problema, walang trahedyang dumadating sa buhay mo. Hindi mahubog-hubog si Jesus sa atin. Now, pumunta po tayo rito sa ating verse, no? So, nakuha po natin yung kabuuan ng picture ng Biblia. Anong nasa puso talaga ng Diyos? Yung image of God, i-restore sa atin. At hindi lang, by the way, hindi lang to personal, na maging Christ-like ka. Maging katulad mo si Kristo. Hindi lang to basta personal. Hindi to parang private, relationship with the Lord. Yung restoration of the image of God in you, may epekto yan sa pamilya mo. Unang-una. Marriage mo. Parenting mo. Kung kayang bumago ni Kristo ng mga individual, nare-restore yung image of God sa mga individuals, may epekto yan sa family, may epekto yan sa community, at may epekto yan sa nations. Nations. Kaya habang nare-restore, habang naipapangaral yung ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, habang sinusunod natin yung Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo na go disciple the nations, nakita niyo mo yung hugot ni Jesus, by the way, no? Nung sabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, sabi niya sa kanyang mga alagad, go disciple the nations. Bakit niya ba sinabi yun in the first place? Ba't sinabi ni Jesus Christ na yung mga ethnic groups sa buong mundo, disiplinuhin nyo, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko? Ano yung hugot ni Jesus? Saan siya nagmumula? Basta niya lang ba sinabi yon? O yung hugot niya nasa Genesis chapter 1? Napunuin yung mundo ng mga tao na restored yung image nila, yung image ng Diyos sa kanila. Kaya yung sinabi ni Jesus Christ, yung Great Commission, napakalalim eh. Hindi siya basta, blurring out. Hindi siya basta sinabi lang. Sinabi ni Jesus Christ yun, having in mind the original intention of God in Genesis chapter 1, that all the nations will worship God. Kaya itong church na ito, mga kapatid, ang laki-laki, ang lawak-lawak ng iniatang ng Diyos sa ating mga balikat na disipuluhin
yung ating bansa. Dito sa Pilipinas, maraming mga ethnic groups, no? Lahat ng mga Pilipino, task natin yan na disipuluin sila. Task natin na ma-spread uli yung image of God. Alinsunod sa Great Commission ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Pakasarap isipin, no? Habang nakikilala mo si Lord, nakikilala mo rin tuloy yung sarili mo. Lord, ito pala yung gusto mo, ito yung mission mo, ito yung intention mo, to fill the whole world with your image, nakikita mo rin yung position mo. At ganun pala yun. Parte pala ako ng mission ng Diyos. Ang sarap ma-discover ng sarili. Alam niyo ba mga kapatid, ang dami natin gustong maging patungkol sa ating mga sarili. Pilit nating dinidefine yung identity natin. Unfortunately, minsan dinidefine natin yung identity natin based sa ating mga kapitbahay. Pag nakita natin, yam-yam na kapitbahay ko ang gara ng sasakyan nila, ang gara ng buhay nila. Gusto mo rin maging kagaya nila. Di ba? May ganun tayong minsan mentality. Pilit nating dinidefine and nire-redefine yung ating mga sarili based sa mga nakikita natin sa paligid natin. Pero nakakalimutan natin yung identity natin nasa Panginoon. Yung pagkatao mo nasa Panginoon, kung ano yung inaatang ng Diyos sa iyong balikat, yun yung iyong misyon. Hindi yung misyon ng ating mga kumpare at kumare. So dumako po tayo dito sa yun po yung larger picture. Now, dito po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, bigyan lang po ako ng 3 puntos. Mabilis lang po ito at tayo po ay dadako sa application natin. Number 1 po. Basahin ko po muna, sabi dito, basahin ko po sa ESV. Sabi po rito, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord, who is the Spirit. Unang puntos po. We behold the image of God in the face of Christ. Para po yung araw at buwan. Yung araw, tsaka yung buwan, yung ganong relationship. Kapag gabi, sino ba sa inyo gustong pinagmamasdan yung sunset? Sunset. Ang ganda, no? Sunset, yung creation ng Panginoon talaga. Mapapapuri ka talaga sa Panginoon eh. Sino sa inyo yung, minsan napapatingala, tapos habang nananalangin nakatingin sa buwan? Nakatingin ka lang sa buwan, na-appreciate mo lang yung creation ng Panginoon. Yung buwan, nakikita mo maliwanag. Pero actually, wala naman liwanag yung buwan. Tama ba? Yung buwan, nakikita mo may liwanag, pero yung liwanag niyan, sa totoo lang, galing yan sa araw. Kumbaga, mirror effect. So, kaya nakikita natin siya na may liwanag kasi merong reflection ng araw. Ganon din po sa atin, sa ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi dito, we behold the image of God in the face of Christ. Na habang pinagmamasdan natin ang ating Panginoon Jesucristo, habang dinidiscover natin sino si Jesus Christ according to the Bible, habang inuunawa natin si Jesus Christ, nagre-reflect siya sa atin. Alam niyo po sa Old Testament, meron pong sinasabi na to the effect that yung sinasamba mo ay magiging katulad mo. Yung in the context of idolatry, no? Sabi ng Diyos, kung sino yung sinasamba mo, yun yung magiging ikaw. Kung sino yung Diyos-Diyosan mo, yun din yung magiging ikaw. Pero sa atin, kung si Kristo ang iyong Panginoon, at sa Kanya ka nakatingin, siya yung inuunawa mo, kinikilala mo, yun din yung magiging ikaw. Kaya depende lang yan kung saan ka nakatingin. Kung nakatingin ka kay Kristo, siya yung magiging katulad mo. So, we behold the image of God in the face of Christ. Si Jesus Christ po, yung exact representation of the Father. Yan po yung nakasulat sa Hebrews chapter 1 verse 3. Siya yung exact image of God. At habang tumitingin ka kay Kristo, habang kinikilala mo siya, sinasamba mo siya, pinapupurihan mo siya,
nare-restore din yung image of God sa iyo. Natutupad yung gusto ng Diyos sa iyong buhay. At alam niyo po, yung Bible, from Genesis to Revelation, it's all about the Lord Jesus Christ. And the more you study the Bible, the more you will know who Jesus is. At habang nakikilala mo si Jesus, magugulat ka na lang, o yung ibang tao magugulat na lang, itong tao na to parang si Kristo na rin Parang kaamoy na ni Kristo. Pag nagsasalita, parang si Kristo. Pag lumalakad, parang si Kristo. Pag yan po nangyayari sa iyo, sa ating mga buhay, yung image ng Diyos nare-restore dahan-dahan. At lahat po tayo, yun talaga yung biyahe natin towards restoration, redemption. So number 2 po, kasunod na kasunod po nun, we are being transformed into the same image. Natatransform tayo into the image of Christ. From one degree of glory to another. Meaning to say, kung nabago ka na ngayon, bukas mababago ka pa ulit. At patuloy kang babaguhin ng Diyos. From one degree of glory to another. Yan po ay biyaya ng Diyos, no? Sino makakabago sa iyo? Kahit nga asawa mo, magulang mo hindi ka kayang baguhin Pero ito sabi ng Diyos, as you behold the face of God through Jesus Christ, as you behold the glory of God through Jesus Christ, you are being transformed from one degree of glory to another. Kaya minsan, pag nagkasala sa iyong isang tao, lalo na kapatiran mo sa pananampalataya, patawarin mo na. Pagpasensyahan mo na. Kasi yung Diyos, hindi pa tapos sa buhay niya. Patuloy pa siyang binabago. Kaya ang effect nito sa atin, mas lalo tayong magiging forgiving loving and gracious. Sa tuwing meron kang kinakainisan na churchmate mo, kapatiran sa pananampalataya, every time na nahuhulog siya sa pagkakasala, every time na may gagawin siya masama, lagi mong isipin, work in progress pa yan. No? Binabago pa rin yan ng Diyos from one degree of glory to another. Paano mo malalaman na yung isang tao hindi Kristiyano? Pag hindi nababago. Paano mo malalaman na ang isang tao Kristiyano? Pag nababago. Binabago ng Diyos araw-araw. Pangatlo po, we are a work in progress by the Holy Spirit. Ito po yung grace ng Diyos. Ito yung biyaya ng Diyos Work in progress tayo by the Holy Spirit. Sabi po ng talata na ito, ano ba yung source? Saan nanggagaling? Yung transformation na yon. Sabi po ng ating verse, which comes from the Lord, who is the Spirit. Now, ano pong koneksyon ng Old Testament sa New Testament? Old Testament sa New Testament. Ano yung pinagkaiba nila? Anong pinagkaiba ng Old Testament sa New Testament? Anong pinagkaiba ng people of God, yung let's say mga Israelita, sa atin ngayon? Ang price, 1,000. 1,000. Anong pinagkaiba ng Old Covenant sa New Covenant? Old Covenant sa New Covenant. $1,000. Mga kapatid, ang pinagkaiba po, yung Santong Espiritu. Yung pinangako po yan kay Jeremiah, sa pamamagitan ni Jeremiah at ni Ezekiel. Sabi ron, ang titigas kasi ng ulo talaga ng mga Israelita long time ago Hopeless talaga. Walang kapag-asa. Pero sabi na, parang sa atin din, minsan, sobrang tigas ng ulo natin. Totoo naman no? Hopeless talaga tayo, helpless talaga tayo sa ating Christian life. Walang kapag-asa. Pero ang sabi ng Diyos, there is hope. Bakit? Because I will put my spirit in you.
Yung Espiritu ng Diyos, mananahan sa atin. At yung Espiritu ng Diyos, sabi sa Jeremiah, sa Ezekiel, yung Espiritu ng Diyos ang magtutulak sa atin para masunod natin ang Diyos. Kaya walang ni isa man sa atin dito pwedeng magmalaki. Ay, mabait ako, matino ako, marami akong nagawang mabuti. Wala tayong may pagmamalaki. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin maging mabuti upang makasunod sa kalooban ng Diyos. Salamat na lang sa Panginoon kasi tayo kasing mga tao, ang tingin natin sa ibang tao, parang lagi natin nakikita yung imperfection. Mga negative things about other people. Para yung papel no? Puting-puting papel. Pag tinuldukan mo ng itim yan, kahit tuldok lang yung itim, pag tinanong mo yung tao, anong nakikita mo? Nakikita nila yung tuldok. Kahit yung isang mabuting tao, parang sa rin, parang sa mag-asawa din no? Ang bait-bait ni Mister. Napakabait, no? Ang ginawa niyang mabuti ngayong araw. Tapos merong isang ginawang mali. Kitang-kita agad ni Mrs. Di ba? Ganon din si Mister. Ang daming ginawang mabuti ni Mrs. Pero isang mali lang, kitang-kita agad. Minsan yun lang napapag-usapan, yun lang napupuna, no? Ganon talaga tayo mga tao Pero alam niyo po ba, yung Diyos, pag tiningnan ka, tinitingnan niya si Kristo sa iyo. Si Jesus, kaya ang tingin sa iyo ng Diyos, perfect. Because of the Lord Jesus Christ. At yung Santong Espiritu, sinugo yan ng Diyos upang manahan sa atin para araw-araw tayong baguhin. Sabi nga ng ilang pastor, no, nakakilala ko yun. Para daw tayong isang bloke ng bato. Isang bloke ng bato. Pag tinignan ng lahat ng tao, isang bato lang, bloke ng bato. Pero yung Diyos, siya yung sculptor na, i-chisel niya. Ang nakikita niya, isang obra maestra. Nakita yung mga magagaling sa, saan ba to? Sa Laguna? Paete Laguna, di ba? Sikat yung Paete Laguna sa paggawa ng mga santo, di ba? Pag tinignan nila yung isang kahoy, tayo, normally, makikita natin isang kahoy. Pero yung mga artist, ang nakikita nila, si Apostol Pablo, Apostol Pedro, Santo Niño, tapos i-chisel nila yun, no? Iuukitin nila yun. Kasi ang nakikita nila, yung mga imahe. Yung Diyos, ganun din sa atin. Ang nakikita niya, si Kristo. Kailangan ko itong ukitin, i-mold, ayusin. At yun po yung trabaho ng Santong Espiritu. Ginagawa niya yun sa atin araw-araw. Pag may mga challenges ka sa buhay, pag may problema ka, huwag mong isipin yung problema, isipin mo paano ka hinuhubog ni Kristo, paano ka hinuhubog ng Diyos upang maging katulad ni Kristo. May challenge kayong mag-asawa, meron kayong problema sa finances, meron kayong problema sa relasyon, meron kang kaalitan, merong gumawa sa'yo ng masama, huwag mo isipin yung masamang ginawa sa'yo. Isipin mo, paano ako mas magiging katulad ni Kristo? Kasi yun ang ginagawa ng Diyos sa'yo right now through the Holy Spirit. Amen po ba? Sino sa atin gusto ko maging katulad ni Kristo? Ito yung pangarap dapat natin kasi ito yung pangarap ng Diyos para sa atin. Maging katulad ng ating Panginoon Hesus. At ito yung ginagawa ng Diyos sa atin every day, even now. Binabago tayo ng ating Panginoon Hesus Kristo through the Holy Spirit. At alam niyo po ba, yung Santong Espiritu po, yung Holy Spirit, sabi sa Biblia, ito ay deposito. Deposito. Deposit. Ano ibig sabihin ng deposit? Deposit. Yung Holy Spirit, nilagay sa atin bilang deposit. Ano ibig sabihin nun? Yung deposito po, sino ba sa inyo yung nagsanla na? Mahilig pumunta sa Villarica, mahilig pumunta sa... Sino po sa atin yung may bumili ng lupa? Bumili ng sasakyan? Meron kang bibiling sasakyan, no?
Sino ba sa atin dito maraming sasakyan? Sino ba sa atin dito yung gustong magkaroon ng maraming sasakyan? Now, mahal pala yung gas, no? Sino sa atin gustong magkaroon ng maraming kabayo? Pag bibili ka ng property, tapos sisiguraduhin mo na kukunin mo talaga yan, dinedepositohan. Tama ba ba? Dinedepositohan. Yung ating salvation o yung ating redemption o yung kabuuan ng ating kaligtasan, yung pagiging katulad natin kay Kristo, dinepositohan na ng Diyos yan. Sabi niya, itong tao na to, magiging katulad to ni Kristo. For sure, without a doubt, 100% magiging katulad to ni Kristo. Ito yung deposito ko, the Holy Spirit. Yung Espiritu ng Diyos, hindi ka tatantanan hanggat hindi ka nababago. Sarap, no? Merong isang theologian in the past, nilarawan yung Santong Espiritu na hound of heaven. Ano po ba yung hound? Asong gubat. Sabi niya, yung banal na espiritu, parang asong gubat ito. Tapos ikaw yung kuneho. Yung hound of heaven, yung banal na espiritu, yung asong gubat na to, hindi niya tatantanan yung isang kuneho kahit saan pa sumuot yan. Kahit magpakalayo-layo pa yan, hahabulin yan, hahantingin yan ng asong gubat. Sabi ng isang theologian, that is the Holy Spirit. Magpakalayo-layo ka man sa Diyos, tumalikod ka man sa iyong kapwa mananampalataya, sa iyong church, at bumalik ka sa dati mong pamumuhay, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, hahantingin ka ng Santong Espiritu. Huhulihin ka ng Santong Espiritu at hindi ka niya tatantanan hanggat hindi ka nababago. Hanggat hindi nahuhubog si Kristo Jesus sa iyo, hindi ka tatantanan ng Santong Espiritu, and that is the work of the Holy Spirit. Purely grace of God. Kaya mga kapatid, huwag niyong sabihin sa isang tao, sa anak mo na sobrang tigas ng ulo, hopeless ka na. Sa tatay mo na loko-loko, maraming ginagawang kalokohan, sinasabi niya, Kristiyano siya, pero ang daming ginagawang mali. Huwag mong sabihin, hopeless na yan si daddy. Wala nang pag-asa yan. Kasi kung talagang Kristiyano yan, meron yan deposito, ang Santong Espiritu, na hindi tatantanan hanggat hindi nahuhubog si Kristo. Amen po ba? Biyaya ng Diyos. Tumingin ka nga sa misis mo sa mister mo. May pag-asa yan. May pag-asa yan. So we are a work in progress by the Holy Spirit. No? We are being transformed from one degree of glory to another. So paano natin ito i-apply sa ating mga buhay? Simpleng application lang po. Number 1, know Christ. Kilalanin natin ang ating Panginoon Jesucristo. Behold Christ. Lagi tayong tumingin sa Kanya. Lagi nating unawain sino ba si Jesus sa binabasa ko sa Biblia. That's number 1. Sino ba sa atin yung nagbabasa ng Bible? Araw-araw. Taas nga yung kamay. Nahihiya pa. Ang hirap itaas ng kamay. Nagbabasa ng Bible araw-araw. Sino ba dito sa atin, kapag si Mrs., halimbawa, nagtago ng 1,000 pesos sa Bible, si Mr. hindi niya makikita yung 1,000 pesos. Meron ba sa atin ganon? Na ang pinaka-safe pagtaguan ng pera ay ang Bible. Hindi makikita ng mga anak, hindi makikita ng mister, ng misis. San taon na, hindi pa nandun pa yung 1,000. Alam niyo po, pag binabasa natin yung Biblia, yan lang talaga yung kaparaanan, wala nang iba pa. Para makilala natin si Jesus. Know Christ. Sabi nga ni Apostol Pablo, lahat ipagpapalit ko, makilala ko lang si Kristo. Lahat nga ituturing kong rubbish. Makilala ko lang si Kristo.
Pangalawa po, become like Christ. Become like Christ. Bumalik tayo dun sa kaibuturan ng puso ng Diyos na punuin ang buong mundo ng imahe ng Diyos. Isa sa mga task natin mga Kristiyano, hindi lang manampalataya kay Kristo, kundi maging katulad ni Kristo. Alam niyo pag tinitingnan ko yung bansa natin, minsan kasi maraming mga Kristiyano sinasabi yung bansa natin hopeless. Bira yung mga maleta ng pera, talagang normal yan, hindi mababago yan. Pag tinignan mo yung bansa natin, parang ang hirap mahalin. Tama ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, wow, gusto kong maging citizen dito. Di ba? Sa ibang bansa, parang ang sarap-sarap tumira eh. Pero sa bansang Pilipinas, parang malulungkot ka. Pag tumingin ka sa mga political leaders natin, nakakalungkot. Pero, tandaan natin mga kapatid, yung bansa natin, punong-puno ng pag-asa yan. Alam niyo bakit? Balik tayo sa Genesis 1. Ano bang plano ng Diyos from the very beginning? Punuin yung buong mundo ng kanyang imahe. Sabi nga ni Habakuk, punuin yung buong mundo ng mga taong dumadakila, sumasamba kay Yahweh kung paano ang karagatan ay nababalot ng tubig. Paganda ng mga vision ng mga prophets eh. Yung buong mundo punuin ng imahe ng Diyos. Kasama ba yung Pilipinas doon? Yes. Kaya po itong point number 2 natin, becoming like Christ. Habang dumadami yung mga taong naging katulad ni Kristo, dumadami rin yung mga pamilyang nababago. At kung yung pamilya nababago din yung komunidad. At kung nababago yung komunidad, nababago rin yung mga bansa. At masusunod ang intensyon ng Diyos from the very beginning that all the nations will worship God. Alam niyo po isang favorite verse ko? Sarap pala magsalita ng 50 minutes. Parang tagal matapos ng 50 minutes. Sanay ako nagsasalita ng 15 minutes lang. Tapos rapid, sobrang bilis. Pero ito, feeling ko parang ang sarap-sarap kasi parang nakapagkwento ka pa. Relax lang, hindi ka naghahabol ng oras. 38 minutes pa lang ako. Anyway, nakapag-share pa ako ng isang favorite verse ko. No? Marami akong gustong verses. Pero yung isa sa gusto ko, yung sa Book of Revelation, meron isang verse doon eh. Something interesting eh. Sabi ron, and now, the kingdom of God, the kingdom of this world has become the kingdom of God and His Messiah, and He will reign on earth forever and ever. Amen. So anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, yung original intention ng Diyos sa Genesis chapter 1, maisa sa katuparan. Yung image ng Diyos, maire-restore. Hindi lang sa atin individually, kundi yung mga nations. Kasi dadami yung mga Kristiyano. Itong church na to, lalago ito. Yung mga kabataan natin, yung mga kabataan, i-conquer nyo itong lugar na to, no? Yung mga young people dito, hulihin nyo lahat. Gawin yung disipulo ni Kristo. Yung gagamitin ng Diyos na pagbabago dito sa bansa, yung mga Kristiyano. Yung mga Kristiyanong nare-restore yung image ng Diyos sa kanila. Isipin nyo, ako lagi kong sinasabi, pagdadrive papunta rito, yung kalsada natin parang hindi nagre-reflect yung image ng Diyos eh. Di ba? Parang kaldag, lubak-lubak. Kami, nakatira kami sa Lubakan. Bulacan. Nakatira kami sa Bulacan, no? Diyan yung mga flood control projects eh. Pero alam nyo, pag pinipreach natin yung gospel, kaya ako talaga, ito yung gusto kong mangyari. I-preach yung gospel, magdisipulo, kasi kung merong contractor dyan, naging Kristiyano, na-restore yung image ng Diyos sa kanya. Yung engineer, naging Kristiyano, na-restore yung image sa kanya. Isang politiko, na-restore yung image sa kanya sa pamamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Na-restore yung image ng Diyos dito sa taga-DPWH na to. Anong kasunod niyan? Pati kalsada maayos. Di ba?
Pwede bang Kristiyano yan, tapos corrupt? Hindi eh. Kaya ang pag-asa talaga ng Pilipinas, punong-puno ito ng pag-asa, pero ang pag-asa isa lang, si Kristo. Pag pinapangaral natin si Kristo faithfully, individuals will be transformed from one degree of glory to another. Families will be transformed. Societies will be transformed. And our nation will be transformed. Yan yung discipling the nations through the preaching of the gospel, through discipleship. At yung Santong Espiritu po, yun po yung presensya ng Panginoong Hesukristo sa atin. Let me just go back to the Great Commission. No? Yung Great Commission, para masiguradong mangyari yan. By the way, ang point ng Great Commission is to do what? Ang Great Commission, karugtong yan ng Genesis 1. Tandaan natin yun para matahin natin. Ang pagkakaalam ko kasi sa church na to, mga Christian thinkers. Tama ba ako? Mga theologians yata yung mga nandito eh. So gusto mo talagang maunawaan yung Bible, di ba? Kaya yung Great Commission, kung gusto mo maunawaan yung Great Commission, dadalhin mo yan dun sa, i-connect mo yan sa Genesis 1. Sa Genesis 1 kasi, nandiyan yung original intention ng Diyos. Yung mapuno yung buong mundo ng mga nations na sumasamba sa Diyos. Yung Great Commission ni Jesus, yun yung methodology. Paano mo gagawin yun? Ito yung strategy ni Jesus. Sabi niya, mga alagad, mga taga-Great I Am Church, you go, you disciple the nations, you teach them to obey everything I've commanded you, matutupad yung Genesis 1. Magiging perfect yan, of course, sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesukristo. Pero yung strategy ni Jesus, no? Ang ganda-ganda ng Bible. Actually, pag inaaral ko yung Bible, na-amaze ako, sobrang punong-puno ng pag-asa yung mundo because of God. Because of the plan of God. Now, so ito po yung mga puntos natin. No? Behold Christ, be like Christ. Sa kahit saang nasang lugar ka, kahit kung ano yung mga profession natin, si Kristo, dadalhin mo talaga doon. Kailangan mag-reflect si Jesus doon sa mga profession natin. Kung meron man dito, yung mga kabataan man natin dito, maging judge, maging lawyer, sipin nyo, lawyer, nire-reflect yung image ng Diyos. Judge, nire-reflect yung image ng Diyos. Magkakaroon talaga ng transformation eh. Amen ba? At mangyayari po yun through the preaching of the gospel, through discipleship. Pag naging faithful yung church na ito, ipangaral ang ebanghelyo, magiging influential itong church na ito. At gagamitin ito ng Panginoon sa pagbabago ng lugar na ito, pagbabago ng buhay ng mga pamilya. At pag nag-anniversary ka ng 100th anniversary, makikita ninyo yung transformation ng maraming tao, maraming mga pamilya. Patay na pala kayo na. Patay na pala kayo na. Pero sa pagkapiling niyo ang Panginoon, dudungaw kayo. Pambihira, ito yung church namin, ang layo pa lang ng narating, ang daming na-impluwensyahan. Di ba? And yung last po natin, be transformed into Christ. Tayo po ay mabago sa pamamagitan ng pagkilos ng Santong Espiritu sa bawat isa sa atin. Now, let me end po. Ito na po ako magtatapos. Sabi ko, every time na mag-preach ako, kailangan talaga yung mga Kristiyano marali. Yung, alam mo yung madala mo sa isang solid na misyon. Ang ating Panginoong Hesukristo po, bago siya lumisan, bago siya umalis, bago siya umakyat sa langit, syempre, pag paalis ka na, di ba? Ang sasabihin mo yung mga pinaka-importanting bagay, tama ba? Lagi ko nga in-illustrate, meron ka bang nakitang taong mamamatay na? Halimbawa, mahal mo sa buhay, mamamatay na, magbibigay ng huling habilin. Tapos ang ihahabilin, bayaran mo yung Meralco.
O kaya, oy, yung utang natin kay yung 350 na utang natin, pakibayaran. Mabait yun, pag gano'n. Pati utang, mabayaran. Pero ang isang taong papanaw na, di ba, yung sasabihin niya yung pinaka-importante. Tama ba? Yung isang taong lilisan na. Yung huling habilin niya, yun yung pinaka-importante sa kanya, yun yung nasa puso niya. Sabi ko nga sa inyo, ang bibisitahin natin puso mismo ng Diyos eh. Si Kristo, nung siya lilisan na aalis na, aakit sa langit, ano yung nasa puso niya? Anong nasa puso niya? Disciple the nations. Yung disciple the nations, yan pa rin yung Genesis 1. Restore the image of God in us. So sabi ng Panginoong Jesucristo, alam nyo, yung mission ko talaga, bumalik doon sa original design ng Diyos. Na yung mga tao, ma-restore yung image ng Diyos sa kanila. Gawin nyo yan mga alagad ko. At si Jesus Christ, nung sinabi niya yung Great Commission, bawat salita doon na binigkas niya, tingnan niyo sa Grego, salitang Grego, bawat salitang binigkas niya doon, careful si Jesus. Hindi niya lang basta sinabi, hindi niya lang basta naisip, pinili niya yung mga salitang sasabihin niya doon. At alam niyo po ba kung ano yung mga sinabi ni Jesus Christ doon? Meron pong, sa English kasi hindi mo masyadong makita. Sa Tagalog din, hindi mo masyadong makita. Pero pag inaral mo siya sa Greek, yung pagkakasabi ni Jesus Christ, meron ka doon makikitang apat na all. Apat na all. Gusto niyo mong malaman kung ano yun? Next week po, balik kayo. Apat na all. Sabi niya, sabi ng ating Panginoon Jesucristo, bago siya, so imaginein muna natin, no? Si Jesus Christ kasama niya yung mga alagad niya. Sinasabi ni Jesus Christ yung laman ng puso niya sa kanyang mga alagad. Yung nasa kaibuturan ng puso niya. At sinasabi niya, mga alagad, all authority in heaven and on earth has been given to me. All authority. Tanong, mga kapatid, sa mga nananaginip sa inyo ngayon, anong ibig sabihin ng all? Ito ba ay 90%? 99%? O 100%? 100%. Sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. So ilang percent? 100%. Okay, pause muna tayo. Pause. Meron pa akong 10 minutes Kukunin ko lang to. Parang ang dami nating natalakay, no? Anyway, balik muna tayo bago yung sinasabi ni Jesus Christ ng all authority. Balik muna tayo. Naalala niyo ba nung tinukso si Jesus ni Satanas? Ano yung isa sa mga tukso niya? Meron siyang panukso kay Jesus Jesus, yung mga nations, nakita mo yan, yung beauty, splendor ng mga bansa, ibibigay ko yan sa'yo. Di ba sabi ni Satanas, naalala nyo? Just bow down and worship me. Yung mga nations. Kasi nga, yung mga nations, ever since the fall, nasa ilalim ng Satanas. Kaya may karapatan si Satanas mag-offer kay Jesus. Jesus, ito yung mga nations, just bow down and worship me. Pero sabi ni Jesus, gusto mo ng parang easy way? Hindi yan yung way ko. Ang way ko, through the cross. At pag ako binitin sa cross, I will draw all men to myself. This is the methodology of God. Not your method, but my method, my way. So nireject niya. Diba? Suko si Satanas doon. Kasi si Jesus Christ, alam niya na hindi si Satanas ang magbibigay ng nation sa kanya. Ang magbibigay ng nation sa kanya yung Diyos Ama. Kaya, doon sa Great Commission, sabi ni Jesus Christ, all
authority over the nations in heaven and on earth has been given to me. May natira ba kay Satanas? Sabi niya, all eh. May naiwan ba kay Satanas na 1%? Si Satanas ba may authority kahit 1% sa bansa natin? May authority ba si Satan dito sa mundo? O baka naman, illegitimate na siya. Dahil ginapi na siya ng ating Panginoon Hesus Kristo sa krus. Baka naman yung power niya, illegitimate. Nasa level na lang mga rebelde. Pero walang authority. Walang pangil. Cobra na walang pangil. Sabi ni Jesus Christ, I have the authority now. Based on that authority, go disciple all nations. Pangalawang all, di ba? Disciple all nations. Sino ang may authority sa lahat ng mga ethnic group sa mundo? Si Jesus Christ. All nations. Yan yung nakaatang sa ating balikat. Yan yung nakaatang sa balikat ng church na ito. Dito sa yung nations, mga kapatid, hindi yan bansang Pilipinas na isang buong malaki, no? Parang yung mga Kapampangan o yung mga Panggalatok, yung mga Lumad, for example, o yung mga Tagbanwa. Mga isang ethnic group yon. Sa mga tuwid, dito sa Pilipinas, maraming ethnic groups. Yun yung idea ng ethnicity sa Bible. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ na all nations, ibig sabihin sa Pilipinas, maraming nations. Yan ay nakaatang sa balikat natin. Disipuluhin nyo lahat ng mga ethnic groups sa Pilipinas at sa buong mundo. Yun po yung pangalawa, no? Pangatlo po, anong sabi sa Bible? Teach them to obey. Sa Greek po, kitang-kita to. All my commandments. All my commandments. Isipin nyo, tinuturuan natin yung mga ethnic groups, yung mga individuals, families, society, communities, and nations ng lahat ng tinuro ng ating Panginoon Hesus Kristo. Anong resulta niyan? Pagbabago sa bansa natin. Tinuturuan natin yung mga membro natin. Yung iba dito, congressman. Meron ba congressman dito? Congresswoman? Meron ba? Kung meron man, isang maleta lang. Isang maleta lang, pwede na ako. Isipin nyo, itinuturuan natin, yung mga membro natin, ini-empower natin sila, na pagdating nila ng Sunday dito, natitrain sila, para pagdating ng Monday, they continually serving the Lord in their own field. Isipin mo, meron kang membro dito, janitor, garbage collector, na pag Sunday, sumasamba ka, nagpupuri ka sa Panginoon, natitrain ka, para pagdating ng Monday, gagawin mo yung trabaho ng pinakamabuti dahil yan ay paglilingkod kay Kristo. May membro ka dito, senador, pagdating ng Monday, papasok sa trabaho, yung pagiging senador niya, gagamitin niya para sa pagbabago ng bansa bilang pagsamba sa Panginoong Jesucristo. Sipin yung ganong kamakapangyarihan na command ni Jesus Christ. Teach them all my commandments. Napakamakapangyarihan ng Ebanghelyo at ng Great Commission ni Jesus. Transformation. Upang yung mundo ay mapuno ng imahe ng Diyos na sumasamba, nagpupuri sa Diyos sa lahat ng kanilang ginagawa. Now mga kapatid, pang-apat na all. Ito hindi nyo na talaga makikita sa Tagalog tsaka sa English. Pag tinignan nyo sa Greek, bisitahin nyo minsan, no? Kung hindi kayo nakakaintindi ng Greek, okay lang ako din. Hindi, yan po yung, kumbaga matagal kong inaral, no? Pero, kitang-kita, lutang na lutang to sa original text. Ang sabi dito ni Jesus Christ sa Great Commission, all authority, all nations, all my commandments, at ang pinakahuli po,
Sabi ni Jesus Christ, mga alagad, sasamahan ko kayo all the days. All the days. Translate natin sa Tagalog. Kung kayo nagdududa na mangyayari ito, baka inisip nyo, hindi mangyayari yan, hindi madidisipulo lahat ng mga bansa, imposibleng mangyayari yan. Bansa natin, hopeless, helpless, image ng Diyos, lalaganap sa mundo, kasalanan ng tao, total depravity, imposible. Pero itong sabi ng Panginoon Jesucristo, gusto niyo bang makasiguro na magtatagumpay yung Great Commission na yan? Sabi ni Jesus Christ, ito yung translation niya sa Tagalog. Kayo mga alagad ko, huwag kayong reklamo ng reklamo. Sasabihin nyo, hindi magtatagumpay yan. Bakit? Kasi, sasamahan ko kayo araw-araw. Every time you preach the gospel, every time you make disciples, I will be with you through the Holy Spirit to make sure that the original plan of God in Genesis chapter 1 will be victorious, magiging matagumpay. Amen po ba? Sinasamahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Santong Espiritu upang pagtagumpayin yung iniatang sa ating mga balikat. Upang yung original design ng Diyos sa Genesis 1 na hindi sinukuan ng Diyos, sa halip, pinaglaban tayo ng Diyos. Yan yung mayamang biyaya ng Diyos. Pinaglaban niya tayo hanggang sa huli. At ang ating Panginoon Jesucristo, binigyan tayo ng dakilang utos, yung Great Commission, carefully crafted. Bawat salita, pinag-isipan ng ating Panginoon Jesucristo. All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey all my commandments, and I will be with you all the days until the very end of the age. Amen po ba? Ito po ay 35th anniversary. Someday, pagpatay na tayong lahat at pumanalitan na tayo ng mga susunod na henerasyon, kung tayo po ay naging tapat sa paglilingkod sa Panginoong Jesucristo, yung iniwan natin, yung yapak natin na iniwan, yan ang susunod na yayapakan ng susunod na henerasyon. At makikita ng susunod na henerasyon na yung pinaghirapan ng henerasyon na ito ay magiging pundasyon nila. Kaya kailangan mo talaga maging tapat sa Panginoon eh. Kailangan makita ng mga anak mo, anak nating lahat, na tayo tapat na naglilingkod sa Panginoon. Loyal kay Kristo. Yung puso ni Kristo, yung desire ni Kristo, yung desire ng Diyos, Genesis chapter 1, Matthew 28:18-20, yun din yung nasa puso natin. At pag yan ang nakita ng iyong mga anak, tutularan ka nila. At ipagpapatuloy nila ang pundasyon na sinimulan natin sa iglesyang ito. At sa 100th anniversary, pagpatay na kayo. Pagpatay na kayo lahat. Makikita ninyo kasama niyo ang Panginoong Jesucristo yung lahat ng pinagpaguran ng mga kapatiran ay pinagpapatuloy pa ng susunod na henerasyon. So maraming salamat po sa pag-invite po sa akin dito at sa Diyos po ang kapurihan, ang pasasalamat, ang papuri. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos ng mga pangyarihan, salamat po dahil kayo ang aming Diyos na hindi sumuko sa amin. Salamat Panginoon dahil isinugo ninyo ang Santong Espiritu. And because of the Holy Spirit, we are being transformed from one degree of glory to another. There is hope. May pag-asa po ang bawat isa sa amin. Salamat Lord God sa Great Commission na naunawaan namin kung ano yung nasa puso ninyo and your desire to spread your image throughout the whole world. Thank you for inviting us to this mission.
Salamat, Panginoon, dahil meron kaming pribilehiyo na mapaglingkod sa inyo, hindi man kami karapat-dapat. Salamat, Lord God, sa church na ito, na hinayaan niyong maitatag sa lugar na ito under your sovereignty. We know, Lord God, that you have a plan for this church. Kahit na wala na kami rito, Panginoon, your church will continue to advance and fulfill your mission. Panginoon, salamat po sa biyaya po ninyo sa amin araw-araw. Hindi man kami karapat-dapat tumanggap ng biyaya at pagpapala sa inyo, pero pinipili nyo pa rin kaming pagpalain. Salamat, Lord God, sa inyong kabutihan, sa inyong mayamang biyaya. Sa inyo po ang kapurihan, ang karangalan, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen.